Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Mga kasama, magmula sa gabing ito, nais kong protektahan natin ang baryong kinagisnan kagaya ng pagprotekta natin sa ating angkan at pangkat. Sa paglipol natin sa anduduno, naway mag-iingat kayo at huwag pakakampante. Dahil kagaya natin, meron ding mga abilidad ang mga nilalang na yan. Wika ni Gonzalo. Habang nagsasalita noon si Gonzalo, maigi namang pinipili nila Sulay ang kabuuan ng pangkat na lalaban sa mga antutuno. May mangilan-ngilan noon sa grupo nila Gonzalo ang tutol sa nais niyang mangyari. Hindi naman niya kasi kontrolado ang lahat ng kanyang mga kasama, gawa ng hindi niya alam ang bawat ugali ng mga ito. Pero ang pinaghihinalaan niyang maaaring tumaksil sa kanya ay maigi niya itong pinakikiramdaman. Matapos maisaayos ni Sulay ang pangkat na makikipaglaban sa anduduno, pinili nilang kumatay na muna ng taong nadakip nila upang gawin itong pagkain. Hindi naman ito tinutulan ni Gonzalo, gawa ng kailangan ng aswang na kumain ng laman ng tao upang mabuhay. Bago pa man magbukang liwayway noong mismong gabi, matinding salo-salo at kasiyahan ang naganap sa baryo nila Gonzalo. Hinayaan na muna nila noon ang mga andudunong gawin ang nais nila sa baryo nila, sa kadahilanang naghahanda pa lamang sila Gonzalo. Sa pagsapit ng umaga, bago pa man sumikat ang araw, nakauwi na si Gonzalo sa kanilang pamamahay. Wala silang trabaho noon ni Nognog, kaya ang ginawa niya ay tumambay lamang sa kanilang tahanan upang mabigyan ng oras ang kanyang pamilya. Tay, pwede ho bang dumito na muna kayo matulog sa atin mamaya? Tanong ni Nognog. Hindi pa pwede anak eh. May mahalagang lakad si itay mo mamayang gabi. Kailangan ako ng mga kasama ko. Ang ginagawa ko kasing ito anak, para din ito sa kaligtasan ninyo ng inay mo. Sagot naman ni Gonzalo. Dahil sa wala naman silang gagawin noon, pinili nilang tunguhin ang albularyong kapatid ni Gonzalo sa pagsapit ng hapon. Nais niya itong makausap kahit papaano upang makahingi siya rito ng kapatawaran sa kanyang mga nasabi. Alam niyang madaling makalimot ang kapatid niyang yon, pero kahit papaano, nais niya itong mahingian ng tawad. Malayo man ang bahay nito sa kanila, pinili pa rin nila Gonzalong magsakripisyo sa paglalakad para lamang mapuntahan ang kanyang kapatid. Sa pagdating niya sa bahay nito, nadatnan nila ito ni Nognog na abala sa pagbibinyag ng kanyang mga pananim. Nang magkatinginan sila nito, agaran din naman sila nitong tinungo upang salubungin ang maligaya nilang pagdating. Nang makalapit na ito sa kanya, bigla siya nitong niyakap na tila ba matagal na ang panahong nangulila ito sa kanya. Hinayaan lang naman ito ni Gonzalo dahil normal na yon sa kanilang magkakapatid. Pasensya ka na at matagal na kitang kinalimutan. Sa pagbigay kasi sa atin ng ating amain ng kanyang responsibilidad, napakarami kong trabahong inatupag. Wika dito ni Gonzalo. Walang problema yon kuya. Masaya na ako't kahit papano napadalaw ka sa pamamahay ko. Halika Inog, pasok tayo sa mumunting bahay ko. Sagot naman ng kanyang kapatid. Nang marinig ito nila Nognog,
Agaran din naman nilang sinunod ang sinabi ng kapatid ng tatay niya. Sa pagpasok nila sa bahay ng kapatid nito, doon na nag-umpisa ang kanilang usapan. Halos hindi maubusan noon ng paksa ang kapatid ni Gonzalo. Gawa ng napakarami ring taong hindi sila nagkita nito. Magkalapit man sila ng lugar, pero hindi nagagawang dumalaw ng kanyang kapatid sa kanila dahil sa mga nangyari nung nakaraan. Nais ng kapatid ni Gonzalong siya ang unang bumisita upang malaman nito kung meron ba siyang galit sa kanya o wala na. Nang malaman ng kapatid ni Gonzalo na wala na itong kahit hibla ng galit sa kanya, labis-labis ang saya nitong nadarama. Habang sila ay nag-uusap, hindi maiwasan ni Gonzalong sabihin ang nangyayaring salot sa kanilang baryo. Nang malaman ito ng kapatid niya, bigla din naman itong nag-abot ng tulong. Kuya, heto, agimat na punong-puno ng palamang dasal at konsagra. Kunin niyo to. Malaki ang may tutulong nito para sa iyong pamilya. Hayaan mo, paminsan-minsan tutungo ko sa bahay ninyo upang makapagtanim ng pangontra. Wika ng kapatid niyang albularyo. Agaran din namang iniabot kay Nognog ang binigay ng kanyang kapatid upang makapagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap. Napakaraming nilang nabanggit na mga usapin sa nakaraan na siyang labis na nagpamangha kay Nognog. Ang mga narinig na kwento ni Nognog tungkol sa amang gabunan ni Gonzalo ay ang isa sa mga hindi niya malilimutan. Ayon sa kwento, isa umanong albularyong gabunan ang pumanaw na ama ni Gonzalo. Ang pangalan nito ay Policarpio. Sa pagkuha ng bertud ni Gonzalo sa kanyang ama, ay ang pagpasa nito ng memorya ng mga nagdaang gabunan sa isipan ni Gonzalo. Dahil sa natalakay nila ang ganoong paksa, biglang natigilan si Gonzalo habang nagkukwento. Meron kasi siyang naisip na isang memoryang galing sa kanyang ama na nag-uugnay sa ermitanyo. At ang memoryang yon ay ang tungkol sa relasyon ng ama ni Gonzalo at ni Pio Carpio. Habang nagsasalita noon si Gonzalo ng kanyang mga naaalala, biglang sumagi sa kanyang isipan ang naging kabataan ng ermitanyo at ng kanyang ama. Doon na niya ipinagsabi sa kanyang kapatid ang kanyang mga naalalang memorya na kahit siya ay labis ang pagkagulat. Biglang napuno noon ng katahimikan sa paligid. Gawa ng hindi na nakakaimik ang kanyang kapatid at anak sa kanyang kwento. Papulong niyang kinuwento ang lahat ng yon na siyang mas lalo pang nagpataas ng tensyon sa paligid. Animoy ang kanilang pinakikinggang kwento noong mga oras na yon ay isang pelikula dahil sa napakaganda nitong pakinggan at punong-puno ng hiwaga. Nang natigilan si Gonzalo, doon na sumingit ng tanong itong kapatid niya. Bakit kuya? Kilala mo ba ang ermitanyong kapatid ng ating ama? Tanong nito sa kanya. Parang kilala ko at parang pamilyar sa akin ang ermitanyo. Huwag ka munang maingay kapatid at nais kong alalahanin ang lahat ng memoryang naipasa sa akin ng ating ama. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghinga nito ng malalim at pagpikit ng kanyang mga mata. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang nagsalita ulit si Gonzalo upang ikwento ang kanyang mga nakita. Ayon kay Gonzalo, na ang kanyang mga nakitang alaala ay tungkol sa kanyang amang si Policarpio at ang ermitanyo na si Pio Carpio. Tumatakbo ang mga ito sa mga damong di gaanong kataasan na tila ba naglalaro ang mga ito. Mga bata pa sila noon nang masipat ito ni Gonzalo. Doon din niya nakita ang kanyang lolong gabunan na nagmamasid sa kanyang mga anak. Naroon din ang aswang nitong isang dalubhasa ring manggagamot
na siyang nagpasa ng aral kay Pio Carpio. Doon na unawaan ni Gonzalo na ang kanyang mga lolo ay parte ng mga dugong magkaiba ang larangan. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Gonzalo na ang ermetanyong yun ay maaaring tiyuhin niya. Habang nagmamasid si Gonzalo sa alaalang yon, narinig niya ang kanyang lolong nagwika ng, Astrid, sanayin mo na yang si Pio Carpio. Ramdam kong nalalapit na ang pagpasa ko ng aral at kakayahan sa panganay nating anak na si Policarpio. Sanayin mo si Pio Carpio ng maigi upang pagdating ng panahon, maaasahan siya sa lipunan. Nakikita ko ang hinaharap ni Pio Carpio, kaya hindi ako nag-aalala para sa kanya. Sana lang, hindi magkasalubong ng landas ang ating mga anak. Dalawa lamang sila at labis ko silang kinalulugdan. Matapos nitong makapagwika, agaran ding sumagot ang lola ni Gonzalo. Pero sa pagkakataong ito, nagwiwika lamang ito ng mga katagang hindi niya naririnig. Marahil ay sadyang napakalakas ng lihim na karunungan ng kanyang lola, kaya hindi niya naririnig ang tinig nito. Sa paglipas ng mismong araw, ay biglang umikot ng napakabilis ang memorya ni Gonzalo. Sa pagtigil ng bilis ng oras, doon niya nakita ang kanyang ama na nagsasanay. Lingid sa kaalaman ni Policarpio, merong nagaganap na digmaan sa pagitan ng kanyang ama laban sa mga kauri nilang gabunan. Hindi ito pinapaalam kay Policarpio sa kadahilan ng maaring masira ang kanyang konsentrasyon sa kanyang ginagawang pagsasanay. Noon kasing mga panahong yon, naging angkop itong pagkakataon para sa mga ibang kauri nilang mga sakim at ganid sa tinataglay nilang kapangyarihan. Nais nilang kunin ang buong bertud na siyang pagmamay-ari ng kanyang lolo. Sa bawat gabing dumaraan, mag-isang nilalabanan ng lolo ni Gonzalo ang iba nilang gabunang kauri. Hindi naman siya hinayaang lumaban mag-isa ng kanyang asawa, gawa ng mahal na mahal siya nito. Kahit papaano, mag-asawa pa rin sila, kahit magkaiba sila ng larangan. Dahil sa lakas na taglay ng ina ni Policarpio, madali nitong napapaslang ang mga gabunang kanyang nakakalaban. Meron ding nasipat si Gonzalo sa leeg ng kanyang lola na isang hugis bilog na agimat na merong mga nakabaong bato. May mga nakaukit ding dasal papaikot sa agimat na yon na siyang hindi kayang basahin ni Gonzalo. Kahit wisyo lamang ang naglalakbay sa kanya sa nakaraan, hindi niya pa rin kayang tingnan ng diretsyo ang agimat na taglay ng kanyang lola na si Astring. Meron din yung isang makabuhay na maihahalin tulad sa latigo na isa sa kanyang mga pangunahing armas sa kombate pisikal at espiritual. Napakadulas ng makabuhay na yon at kitang-kita ni Gonzalo ang gabay na nangangalaga sa armas ng kanyang lola. Bukod sa napakadulas ay napakakintab din ito na siyang nagpapatunay na buhay ang gamit na yon. Doon unti-unting nalaman ni Gonzalo na ang lola niya ay isang dalubhasang manggagamot. Marahil ay lahat ng aral ni Lola Astring ay nakuha ng ermetanyong kanyang tiyuhin na si Pio Carpio. Ang kinakalaban noon ng ama ni Gonzalo ay isang kakaibang uri ng aswang. Nasa hanay ng angkan nila yon, kaya labis-labis ang pagtataka ni Gonzalo kung bakit nag-aklas ito ng digmaan sa kanyang lolo. Wala pa noong mga tauhan ang kanyang lolo, kaya labis ang ginagawa nitong pagtatanggol para sa kanilang mga iniingatang pagmamay-ari. Sa pagputok ng digmaan laban sa mag-asawa, walang gabi o umaga ang hindi lumilipas nang hindi sila nagkakaroon ng engkwentro sa kapwa nila gabunan. Kagaya ni Pio Carpio,
Marami ding kaibigang engkanto ang lola ni Gonzalo. May isa itong tikbalang na kung tawagin ay Gudor. Tinatawag ito sa kanyang pangalan gawa ng isa itong mapanganib na uri ng tikbalang. Kalahating diwata at tikbalang ang Gudor ayon kay Gonzalo. Dahil sa kaibigang engkanto ni Lola Astring, nakakaya nitong makipagsabayan sa 5 gabunang nagsama-sama upang magtangkang kitilan siya ng buhay. Kapag nagsasanay noon si Pilo Carpio sa kanilang pamamahay, matindi ang ginagawang pagbabantay ng kanyang lolo sa kanyang ama. Iniiwasan kasi nitong maraming masamang mangyari kay Pilo Carpio, gawa ng siya ang magmamana ng bertud nito. Sa pagsasanay ni Pilo Carpio at Pio Carpio ng ilang buwan, unti-unti na nilang natututunan ang paraan ng isang manggagamot at isang gabunan. Sa pagdaan ng unang Biyernes ng Agosto, doon na nga naganap ang kakaibang pangyayari. Ayon kay Nognog, naikwento sa kanya ni Gonzalo na maaaring nangyari ang kaganapang yon sa taong 1913. Naganap ang digmaang pinagsanib na ganun kontra sa lolo't lola ni Gonzalo. Sa pagtalikod pa lamang noon ng araw, napakarami nang nangyari sa kanilang pamamahay. Ang lolo noon ni Gonzalo ang sa pang-opensang hanay, samantalang ang lola naman niya ang nasa pang-depensa. Nananatiling nasa loob noon ng pamamahay nila ang mag-iina ng kanyang lolo na siyang nag-uusal para sa bakod at puder ng kanilang tahanan. Marami ring nakatanim na mga pangontra papaikot sa kanilang bahay, pero hindi yun sapat upang mapigilan ang grupo ng mga gabunang kauri nila na naghahangad ng kanilang pagkawasak. Sa pagsapit noon ng 9:00 ng gabi, halos mapuno ng ingay ang buong paligid, gawa ng panay ang pag-alulong ng mga asong malapit sa tahanan nila Pio Carpio. Ang dalawang magkapatid naman noong mga oras na yon, nananatiling nagmamasid at nakikiramdam sa nangyayaring pagsalakay sa kanilang tahanan ng mga gabunan. Rinig na rinig noon ni Gonzalo ang binitawang salita ng kanyang lolo. Hindi ninyo makukuha ang bertud na taglay ko kahit na anong mangyari. Magkakaubusan muna tayo kung nanaisin nyo talaga itong nakawin. Habang nagsasalita noon ang kanyang lolo, kitang-kita niya ang pagbabago ng kaanyuan nito. Gulat na gulat noon si Gonzalo, gawa ng parang napakalayo ng kaanyuan ng pagiging aswang ng kanyang lolo sa taglay na anyo nito. Marami kasi itong nakausling mga sungay sa katawan at kagaya niya, kakulay din ng balat ng kanyang lolo ang kadiliman. Matapos nitong makapagpalit ng anyo, agara nitong sinugod ang mga pangahas ng buong tapang. Sa likod noon ng lolo ni Gonzalo ang Gudor na siyang kaibigan ng kanyang asawa. Silang dalawa lamang ang humarap sa mga gabunang yon na siyang labis na ikinamangha ni Gonzalo. Ang sabi ni Gonzalo, kung siya noon ang nasa katayuan ng kanyang lolo, maaaring sa unang pagsalakay pa lamang ng mga malademonyong gabunan ay tiyak na ang kanyang kamatayan. Ilang oras pa ang lumipas, doon na nasilayan ni Gonzalo ang pagtambak ng mga bangkay ng gabunan sa iisang hukay. Dahil din sa pangyayaring yon, kaya nagawang pagbukuri ng kanyang lolo ang mga angka nila na siyang pinamumunuan niya sa pangkasalukuyang panahon. Sa pagsapit ng pangalawang digmaan, hindi na iwasan ng kanilang angkan ang makisali sa laban. Lahat ng mga dayuhang mananakop noong mga oras na yon ay walang awa nilang pinagpapapatay kapag ito ay tumutungtong sa kanilang teritoryo. Bale, si Pilo Carpio na noon ang namumuno dahil sa matagal nang yumao ang lolo ni Gonzalo. Matinding labanan ang nangyari sa kanilang pangkat laban sa mga dayuhan. Dahil din sa gera, kaya napilitang maghiwalay noon ang magkapatid
dahil sa hindi na maatim noon ni Pio Carpio ang pagpatay na ginagawa noon ng kanyang kapatid. Taliwas man sa paniniwala ang bawat isa sa kanila, hindi nila nagawang maglaban. Dahil na din kasi yon sa kanilang pangakong itinaga sa buhay na bato, noong mga panahong buhay pa ang kanilang mga magulang. Ipinangako kasi ng dalawa na hindi kailanman magsasalubong ang kanilang mga landas. Kung dumating man ang ganung pagkakataon, hindi nila hahayaang sila ay maglaban dahil sa kanilang pangakong hinahawakan. Matapos ang digmaan, isinilang si Gonzalo. Kasabay ng pagsilang ni Gonzalo ay ang pagtalikod ng kanyang tiyuhin sa kanyang ama. Ninais na lamang nitong mabuhay bilang ermitanyo, gawa ng taliwas sa kanyang paniniwala ang magkaroon ng pamilya. Hinayaan na lamang niya noon ang kanyang kapatid na gawin ang lahat ng nais niya sa kanyang buhay. Sa paglaki ni Gonzalo, paikot-ikot ng lugar itong si Pio Carpio. Nagpakalayo-layo ito sa kanilang lugar hanggang sa dumating ang pagkakataong bumalik na naman ito. Doon na din niya itinatag ang grupong kinaaniban niya ngayon na purong mga dalubhasang albularyo ang mga miyembro. Bago ka makakapasok sa samahan nila Pio Carpio, kailangan mong patunayan sa kanilang harapan na buhay at mabisa ang iyong kargang mutya at agimat. Kailangan mo ding magdasal ng ilang linggo upang mas lalong patatagin at palakasin ang paniniwala nila sa may kapal. Matapos itong maikwento ni Gonzalo, gulat na gulat ang kanyang kapatid at anak dahil sa kanyang mga sinabi. Animoy hindi yun makapaniwala sa mga sinabi ni Gonzalo. Sa pagtapos ng kanilang pag-uusap, naiwan ang kwentong yon sa isipan ni Nognog at ng kapatid ni Gonzalo. Habang sila ay naglalakad papauwi, halos hindi makausap ni Gonzalo ang kanyang anak, gawa ng patuloy pa ring naglalakbay ang wisyo nito sa kanyang mga sinabi. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agaran din naman silang nagmeryenda dahil gutom na sila. Bago umalis si Gonzalo pagsapit ng gabi, ibinili nito sa kanyang pamilya ang matinding pag-iingat sa mga antutuno.